Isang masayang hapon sa ating lahat at mapagpala po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon po. Okay po. Batiin natin ang ating mga katabi. Pinagpala ka ng Panginoon. At ngiting tagumpay. Kahit ano yung pinagdaraanan natin, kailangan may ngiting tagumpay. Ayan. Purihin ang Panginoon po. Saan po ako magkikipon? Dito po. Dito yung nakapatong po. Ayun. Purihin ang Panginoon po kasi ayun. Nakikita niyo po ako dito. Ibig sabihin, buhay na buhay. Amen. Good afternoon po everyone sa mga nasa online. Purihin ang Panginoon na muli po tayo ay nakarating dito sa kabila ng napakalakas po ng ulan sa amin. Kanina, paglabas ko parang may bagyo, ang lakas ng hangin. Kaya laki-laki ng dala kong payong. Ayun. Purihin ang Panginoon, pagdating ko ng Muñoz, ang init. Wala man lang kabakat-bakat ng ulan. Hirap na hirap pa naman ako doon sa malaking payong. Pero yun nga, sabi ko nung palabas ako, Panginoon, ito, sa iyo to galing. So, huwag mong hayaan na hadlangan yung gawain dahil lamang dito. Patuloy po tayo kahit na naririnig ko yung kulog, lakas ng hangin eh. Bagyo ba? So, pero gawain ng Panginoon. At purihin ng Panginoon talaga. Parang sabi ko, parang parang doon lang sa lugar namin yan Kasi pagdating doon sa Muñoz, walang bakat-bakat talaga. Ayan. So, yan purihin din po ang Panginoon. Ako po yung nagpapasalamat din. Sa itong nung mga nakaraang linggo, ako po yung nasa Quezon City General. Pagkamat hindi pa po ako na MRI, dahil kulang pa po yung amount, bali kulang pa siya ng 4K. At hindi ko pa po siya nalakad. May panibago na naman akong kasi nadulas na naman po ako. At nadudulas ako pag wala dun si Jan. Ayan, nadulas ako, tumama itong yung tipong talagang parang nag-split. Kasi yung aso namin merong separation anxiety. Pag walang kasama doon, nagkakalat siya ng ihi. Pero actually, hindi naman siya ganoon. Pag wala lang siyang kasama, pag wala kami, so nagkakaroon siya ng separation anxiety. So hindi ko alam, hindi ko kita kasi tiles. Kaya black, ganon. Tapos yung timing naman ng tawag ng asawa ko from Bacolod, ayun naman tumiming. So pinilit kong tumayo kahit naka-plakda ako doon, ang sakit, no, di ba? Laging timing to, tumawag tong lalaking to kung hindi ako tumatawid, bumababa at sumasakay ng jeep. Sabi ko, alam mo na, ang ganda-ganda lagi ng timing mo. Pag hindi mo sinagot, Ayan, salamat din sa Panginoon dahil nakauwi na siya ng ligtas, nakasakay din siya ng eroplano. That is, his first time. Sabi niya, flying without wings. Ayun. Kaya, pagbaba na raw ng eroplano, wala siyang ginawa kundi, hallelujah. Hallelujah. Kapit na kapit siya dun sa Sabi niya, ganito ba talaga to? Hallelujah. Parang lumulokso na yung puso niya. Sabi ko, hindi mo pa nararanasan yung domestic lang yan. Pero pag international, napakahaba ng yan. Sabi niya. So, yun, purihin ang Panginoon kasi tuwan-tuwa siya. At, yun, salamat sa Panginoon sa buhay niya naman. At ako rin po ay lubang nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi hindi po madali yung aming mga pinagdaraanan, pero alam natin may Diyos tayo, no? At ginagamit natin yung mga ating nababasa sa banal na kasulatan, yung mga pangako ng Panginoon, na kung saan ay patungkol sa mga karamdaman, sa pangako ng pag-asa natin, na kahit na darahop na tayo, alam natin, andyan ang Panginoon lagi, at may ginagamit ang Panginoon sa atin. Yung mga taong hindi natin inaasahan na tutulong sa atin, ito ay ginagamit ng Panginoon, di ba? Even yung sabi nga, uwak gagamitin ng Panginoon, di ba? Para lang pagpalain ang kanyang, di ba? Ang kanyang hinirang. So, purihin po ang Panginoon doon. At ayun po, salamat sa Panginoon talaga sa buhay nito. So, hindi ko na po problema yung... Alam ko naman na habang wala yung nadidelay yung mga
Actually, ang dami kong test eh. Nagtataka nga ako dun sa doktor eh. Ang concern ko, yung pa ako, yung yung kirot eh. Alam niyo po ba napunta sa pulmonya? Kailangan ko magpa-test ng pulmon sa lung center pa. At, at kailangan ko magpa-general check-up dahil at my age, kailangan daw may general check-up kasi nga wala akong maintenance. Asa ka pa, kailangan mo talaga akong bigyan ng maintenance, sabi nga. So, di ba, nagtataka, parang, talaga wala akong maintenance. Siyempre, praise God, di ba? Ayun, kaya kailangan kong i-general check-up. Talagang pinagtatako ko. Sabi ko, ang concern ko po, yung aking binting mga nananakit, na naninigas na, kasi nga dahil sa, na ako. Pagkapunta ako ng pulmon, tapos wala sa kanila, so kailangan ko pumunta na lang center to test my pulmon. Well, I don't know. Pero tinanong naman niya ako kung may asthma, gano'n-gano'n. So, pray na lang ang Panginoon. Ayun, sige po, tayo po ngayon ay nasa, ano po ba yung nakikita niyo sa larawan? Magandang hapon po sa lahat. Ayan. Ano po yung nakikita natin sa larawan? Yan ay mga slave. O, alipin. Ito ba? Yun, alipin. Sila yung mga alipin. So, our title for today's message ay slavery. Slavery was simply part of life. And the most beautiful saw it just the way things always were, even the divinely ordained order of things. So, ito yung, alam niyo po ba kung bakit ito yung nakuha kong lesson? Conviction ng Lord kasi sa tuwing lalabas po ako, lagi po akong nagmamasid sa mga tao at pinag-aaralan ko talaga yung kilos ng mga tao. Simula po nung tayo laging nag-meditate ng salita ng Panginoon, ay talagang bawat tao na nakakasalamuha, nakakaharap, nakakasalubong, nakatingin po ako sa kanila. At nakita ko po itong topic na to, the slavery, sa mga tao, and even in myself also. So alam niyo po, pag tayo po nag-aaral ng salita ng Panginoon, makikita din po natin yung mga differences natin, at ito po ay talagang magtuturo sa atin at magpapalago sa atin. Kasi bakit? Ang Panginoon po ang nagtuturo sa atin araw-araw. So ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng mga natin, yung mga karunungan na yan, yung nakikita natin, ano ba ito? Dati hindi natin, alintana eh. Ako hindi ko, wala akong pakialam eh. May kasalubong ako niya, wala akong pakialam. May mga tao akong nakikita, wala akong pakialam sa kanila. Pero habang po tayo ay lumalakad at lumalalim sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng concern sa iba. At naaawa po tayo doon. Like Jesus, nung maramdaman niya yung compassion sa mga tao na tinuran niya na kung saan para silang mga tupang walang pastol. Di po ba? Kaya sabi niya, manalangin tayo ng mas maraming manggagawa. So yun ang tinura ng Panginoon. Kasi sobra siyang naawa sa mga tao. So ganun din po, mararamdaman po natin yun. As a dig deeper the word of the Lord, yun po ay magpipenetrate sa atin at makikita natin ang ating sarili na ando na tayo, lumalakad na tayo kung ano yung ating binabasa, yung ating yung binibigay sa atin ng Panginoon na mensahe, yun yung sinasabing live by it and walk by it. So walk by the word of the Lord. Both Old and New Testament called for better treatment of slaves and many of the peoples around them, and the law of Moses, in particular, called the better treatment of fellow Israelite as a slave. So ito, nagsimula ito sa Old Testament, yung mga alipin na ito. At doon ay makikita natin na ang mga alipin ay inalaw ng Panginoon. So, sige po. Basahin po muna natin ang Exodus chapter 21, verse 1 to 11. Tayo po tayong lahat. Sa Tagalog na lang po.
Exodus chapter 21, verse 1 to 11. Amen. Sige. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tao bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makakalaya na siya ng hindi kailangang tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya ng mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng magiging asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya, ngunit kung ayaw niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan sa tabi ng poste ng pinto at bubutasan ang isa niyang tainga. Sa gayon magiging alipin siya habang buhay. Kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Ngunit kung ang babae pinagbili bilang asawa ng kanyang amo, subalit siya hindi nito kinaluguran, siya ay maaaring ipatubos sa kanyang mga kamag-anak. Walang karapatan ng kanyang amo na siya ipagbili sa mga dayuhan sapagkat hindi ito magiging makatarungan sa babae. Kung ang babae na may binili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak. At kung mag-asawa ng iba ang lalaki, ang babae ay patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit at patuloy na sisipingan ng kanyang asawang lalaki. Kapag hindi tinupad ng lalaki ang tatlong bagay nito, dapat palayain ng babae nang hindi na kailangang tubusin. Salamat po sa pagkakabasa ng inyong salita, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito. Samahan niyo nga po kami sa pagbubulay-bulay sa salita. Manguna ka po sa amin, Panginoon. Fill us with your Holy Spirit. Give us wisdom and knowledge, Lord. Hallelujah. Upang nga po ang iyong hatid sa aming mensahe sa araw na ito ay tumimo ito sa aming puso't isipan, Panginoon. Hallelujah. Maging kalakasan namin ito, maging sandigan at gabay sa mundong itong punong-puno ng kasalanan, temptation, at sufferings, Lord. Yes, O God. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kaparaanan. Itago niyo po ako sa inyong sa inyong likuran, Panginoon, at ikaw po ang mapapurihan, Panginoon. Ikaw po, gamitin niyo po ang iyong abang lingkod, Panginoon, upang nga po maipahayag ng tama at naayon sa iyong kalooban ang iyong mga salita. Marami pong salamat sa iyong kapurihan, sa iyong kadakalaan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, magsiyo po na po tayo. So, ano ba ang, what is the Christian view about this? About the slavery? Ang pagkaalipin ay bahagi nga po ng, para sa iba, ito ay buhay na karamihan sa mga tao. Sadyang ganun na talaga, takbo ng bagay-bagay na ito ay tinakadana sa akin, mananatili na ako rito. So ito yung mindset ng mga tao na nabubuhay na lang sa ganitong pamamaraan. So paano nga ba makakalaya ang isang tao sa ganitong panuto niya sa buhay? Itong mga passage na to, Exodus 21, so biblical perspective on slavery na binabanggit dito, na kung saan sa Exodus 21, 1 Peter chapter 2 verse 18, slave should be taken concubine. Nilagay ko pala siya, sorry. So ayan, sabi diyan ay ang mga alipin ay ano yan, so nagpapasakop sa mga amo, dapat igalang, mababait, yun ang inaano. So may tinuturo about sa slaves. So ibig sabihin, from the Old Testament to the New Testament, nandun yung slave. So kung paano sila mamuhay, kung sila ay kasalamuha ng ordinaryong mga tao. Sabi nga dito, mamalaki ba ang pagtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung matiis kayo sa hirap, sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. So, why do Christians believe slavery is wrong? Why don't we believe slavery is permitted by God and endorsed by God, and owning slaves can even be a sign of God's blessing? Paano nga ba natin mapapatunayan ito?
Di po ba? So, ito ay isang napakalaking tanong para sa atin. So, the reason, simple, dun sa society. So, nagkaroon na ng abolish ng slavery sa panahon na natin ngayon. So, wala na. Iba na. Iba na ang ng natin ngayon. Iba na yung panahon natin ngayon. Pero ang tanong, nagpapatuloy pa rin ba itong pang-aalipin na to, pagkaalipin na ito, sa papaanong paraan? Sabi nga sa Galatians, di ba? Galatians 3, we are no longer the slave. Kasi tayo pinalaya na ng Panginoon. So, yung scripture ay nagsasabi na kung saan meron ng katulad nung nabili na sila, di ba? Secured na. Nandun na sila sa isang bahay, nabili na, binayaran na, at kailangan, yung iba na inaanuhan ng mga tenga, binubutasan, ay panghabang buhay na yun. Yung pala yung kanilang assign. Nung ako ay nasa Dubai, yung may kasama akong mga katrabaho ko na may mga singsing sa sa paa. Yung pala yung may singsing sa paa, yung pala yung married na. Eh tinanong ko naman kung ano yung meron ka dyan, meron ka dito, ano yung tapos meron din dito, meron din yun ibig sabihin, yung mga ganito na, di ba meron sila dito? Stone. So may mga ibig sabihin yung mga yon na nakalimutan ko na kung ano, kasi pinagtatanong ko sila doon eh. So, ibig sabihin, meron mula noon hanggang ngayon ay nagpapatuloy ito sa ibang paraan. In the Bible, slavery refers to both a literal ancient socio-economic institution and a power spiritual metaphor used to describe humanity's relationship with sin and God. It is important to note that ancient biblical slavery differed significantly from race-based lifelong chattel slavery of the transatlantic slave trade, yung pagpapalitan, no? So, slavery and perspective framework. Ano nga ba yung sinasabi dito? The deep theological meaning of slavery in the Bible centers on the ultimate battle of ownership of the human soul, moving from destructive bondage under the sin to liberating allegiance to God. Kala natin ganun-ganun lang, no? Pero this is a battle between soul. Ang usapan dito, yung kaluluwa mismo. Kaya napakalalim ng ibig sabihin nito. So, ito ay tungkol sa ating kaluluwa. This is a battle. Kung ito ba ay mapagtatagumpayan natin. Di ba? So, dito natin may tatanong, no? Are you slave? And who is your master? Siyempre, sagot natin hindi. Pero totoo nga ba ito? Hindi nga ba tayo slave? So, as we continue to our lesson, makikita natin dito. So, ang default state ng slavery, the master, the mechanism, and the outcome. Di ko po nailagay. So, the master, ano yun? Sin, death, and self. Sin, death, and self. So, yun yung master na pwedeng maging master ng isang tao. Pero sabi nga sa... Di ba yata nailagay? 4:7, kahit Galatians chapter 4 verse 7, kahit hindi ka naalipin, kaya't hindi ka naalipin, kundi anak. At dahil ikaw ay anak, ginawa ka rin ng Diyos na tagapagmana. So ngayon ay hindi na tayo alipin, tayo ay tagapagmana na. In biblical theology, human being is never completely autonomous. Everyone is always serving a master. True freedom is not the absence of master, but having the right master. Laging may sinusunod na ang tao. Ano nga ba yung laging sinusunod ng tao? Marami po.
Sabi nga dito, sin, death, and self. Tatlo lang yan, pero napakarami yan. So, hindi pa ganap na malaya ang tao. Bakit kaya? Diba? Bakit kaya? Yun ang tanong eh. Malaking tanong ng mga, bakit hindi pa? So, sabi nga dito, true freedom is not the absence of master, but having the right master. Sino ba yung master natin? Tandaan po natin to, maliit na bagay man yan, sitwasyon nyo man yan, kung ano po yung kinahuhumalingan ng tao, that is your master. That Christian doesn't know na nandun na pala siya sa ganung kalagayan. And that is the deep meaning of slavery. Gadget, technology, yung mga yan, inalaw ng Panginoon yan to use. Hindi para sila ang gumamit sa atin. Tama po? Kapag tayo po ay alipin na ng mga gadget, yun na po yung master natin. Kapag tayo po ay alipin na ng mga telenovela, teleserye, yun po yung master natin. Kapag tayo po ay alipin na ng ating pangarap, yun po ang master natin. Yun ang ibig sabihin nun. Kung paano, sabi nga sa commercial, di ba? Para kanino ka gumigising? Sa ating Kristiyano, tanongin ko sa inyo, para kanino ka bumabangon? At para ka kanino nabubuhay? Sagutin niyo po yan sa inyong sarili. Araw-araw po dapat sinusuri natin ang ating sarili. Ito ay napakaganda pong mensahe para sa ating lahat. Kasi ito po ay pagpapaalala na minsan hindi natin pansinin. Hindi natin alintana. Akala natin okay pa tayo. Di po ba? Akala natin nasa right ano pa tayo. Kasi ito naman yung araw-araw kong ginagawa eh. Pero ang tanong doon, anong paraan? Paano mo ginagawa ang mga bagay nito? Hindi minsan hindi natin nalalaman, nahuhumaling na tayo sa mga bagay-bagay. Sa sitwasyon lalo na. Yung sitwasyon na hindi natin maiwan. Yung sitwasyon na nahihirapan tayong palitan. Nahihirapan tayong baguhin. Sabi nga natin, yung sarili natin, pwede maging master natin. Bakit po? Ito gusto ko eh. Ito ang gusto kong gawin. Na hindi mo kinukonsult sa Lord. Pero ito yung gusto kong gawin. Diba? So, sino sinusunod mo? Sino yung master mo? Yung sarili mo. Lahat ng bagay dito sa mundo may rason. Totoo naman. Hindi naman masama ang magtrabaho, magpayaman, kasi inalaw ng Panginoon yan. Siya ang may kakayanang paramihin ang iyong kabuhayan. Look at Abraham. Look at Solomon. Hindi yon masama. Sapagkat binigyan ng pahintulot ng Panginoon yan. Career. Pero paano ba natin ito harapin? Paano ba natin ito gamitin sa araw-araw nating buhay? Nandun na lang ba tayo? Na nakabulusok na lang ba tayo doon? Our mind ay napupuno ba ng ating mga pangarap na yan, mga trabaho, mga ginagawa? Minsan punong-puno na yung utak natin ng ng mga alalahanin sa buhay, ng mga problema, ng pamilya, ng kapitbahay, ng gobyerno, lalo na. Nakalimutan mo na yung gawain mo bilang Kristiyano. Akala natin okay na. Pero yung pala, may mas malalim pang bahagi sa buhay natin na kailangan nating iwasan. Na hindi natin nalalaman. Hindi natin napapansin. Parang cancer yan. Nalalaman na lang kapag yan ay malala na. May mga sakit na walang symptoms.
At ito ay nalalaman na lang na nasa huling ano na, stage na. Saka lang nalalaman. Malala ka na pala. Andun ka na pala sa stage na yon. I-recall ko lang, nung nangyari sa late partner ko yon, stage 4 na siya. Sabi ng doktor, walang symptoms talaga yan. Hanggang hindi dumarating sa stage na yun. So, noong time na yun, parang binuusan ako ng malamig na tubig na hindi na ko alam. Kasi meron palang ganun. Doon ko lang nalaman yun. So, huwag na nating hintayin sa buhay natin na maranasan pa natin yung mga bagay na yun. Na nandun na pala tayo, na unti-unti na pala tayong kinakain ng sistema. Get nyo po? Napakalalim po nito, kaya nga talagang inano po natin to. Inaral po natin to, at even in myself, I ask, and oo nga no. Akala natin simpleng bagay lang, pero hindi pala. Alipin na pala ako nito. Diba? Marami po tayong bagay na kinahuhumalingan sa mundong ito kasi napakarami pong bagay dito sa mundong ito na nakadidistract ng attention natin to worship God. Totoo po yan. Yung tipong mananalangin ka na lang, kaya nga po, hanggat maaari, i-avoid po natin yung magbabasa po tayo ng Bible sa cellphone. Magme-meditate po tayo ng Bible natin sa cellphone, kung kaya mo, yung temptation yan. Bakit? Nag-aaral ka niyan, nagbabasa ka niyan, pag yung messenger niyan, patay na. Nandun ka na, wala ka na dun sa binabasa mo. Nangyayari din po sa akin yan. Kaya tinatapon ko nga yan. Kasi nagsishare lang ako ng umaga na Word of God, pero andun na, layo ko na. Hindi pwede. Itong mensahe na ito'y pagpapaalala sa atin. Paalalahanan natin ang sarili natin. Paalalahanan natin ang sarili natin. Baka nandyan ka na. Baka unti-unti ka nang nalulunod ng sistema mo. Baka ang master mo hindi na ang Panginoon. Baka ang master mo yung ginagawa mo na. Lagi pong ipaalala natin sa ating sarili yan. Sorry. So point of view, total bondage to sin, yun yung human condition. Maraming pagkakataon sa generation natin ngayon, maraming pa ding nakakahumalingan. Desire o pagnanasa. Maraming taong na nagnanasa, nanghigit pa sa kanilang pangangailangan, dahil dito nagiging alipin sila nito sa kagustuhan nila to get what they want and the desire of their hearts, even they commit sin. Nakikita natin yan sa paligid natin. Ambisyon. Hindi po masama ang ambisyon, lalo na kung ito ay nakakatulong sa pamilya at sa iyong sarili. Pero ang labis na paghangad na makamit ang ambisyon na ito, minsan ginagawa ang lahat ng paraan, kahit na mali, para lang makamit ang pangarap. Kayamanan, kapangyarihan. Ang kayamanan ay hindi nga sabi natin kanina, even Abraham and Solomon ay binigyan ng pagkakataon ng binigay ng Panginoon ang pinakamayaman si Solomon sa buong kaharian noon. Hanggang ngayon, walang makakapantay sa kayamanang ibinigay ng Panginoon kay Solomon. But God warns those people distracted by this wealth. Their arrogance, never satisfied, fleeting, ito'y panandalian lamang. Kapag ang tao ay nagnasa na, wala nang wala nang contentment. Okay na ako kapag meron akong bayat lupa, may sasakyan, sarili ko na to, okay na ako. Pero pag nakamit niya to, magde-decide pa din siya ng masigit doon. And that is your master. We are frequently blind to our own bondages, modern distractions such as technology, career, entertainment, and social media.
Actually, marami pang na-consume ng ano ng majority of our time, making us slave to them without our knowledge. Bisyo. Ang bisyo, hindi lang yan sa alak at sigarilyo. Hindi lang yan sa droga. Maraming klase ng bisyo. At ang Kristiyano, merong bisyo. Sabi nga ni Brother Ronald kanina, Kristiyano na naninira pa ng kapwa Kristiyano. Bisyo yan. At nakakasira talaga yan. Kahit sarili mo, sinisira mo din. I witnessed that, nung gabi lang. Yung church, katabi nun, yung dating nag-caretaker ng church na yon. Kristiyano sila. At sila ay mga matatandang Kristiyano na doon sa church na yon. Ngayon, sila ay hindi umubra yung kanilang mga, sila yung nagbabangayan doon eh. Hindi na sila doon ngayon dahil hindi umubra yung kagustuhan nila na gusto nilang masunod. Marami silang pinatalsik na pastor doon sa church na yon. Pero ngayon, hindi nila kinaya tong nandun. So, ngayon, nung wala na sila, marami silang ginagawang doon para inisin yung mga nandun. Nung isang gabi, dahil wala yung senior pastor doon, ang nandun lang yung kanyang wife and his son, ay napakaliit lang na portion, pero pinalaki nila. Isang maliit na siguro ganito lang kalaki para takpan yung CCTV nila dahil nakapokus doon sa loob ng naiilang yung wife ng senior pastor dahil minsan, siyempre tutuwad nga naman siya, maglilinis doon. At saka isa pa, private na property na yon. Kumbaga, wala na sa kanila yon. Pero sila sa kanila tinutok. So, tinakpan niya, nagalit. Wala daw hangin. Pero ang liit lang nun kasi laki na ng payong na malaki actually. Maliit na bagay, pero pinalaki nila hanggang sa kinuyog nila yung wife ng pastor at minura pa nila. Minura nila. Kristiyano yun. At matatandang Kristiyano na yun. Hahampasin pa nga eh. Sinamahan ko sa barangay para ipablatter. Para ipablatter na. Kasi hindi lang yun yung first time na ginawa nila doon. At naghamon pa. Sabihin mo sa asawa mo, suntukan kami. Laging ganun yun. Kahit sa parking doon sa baba. Pag may prayer night doon, bubusin na ng malakas yun. Pag hindi ka agad nakababa, sisigawan ka na. Ayan tayo, pastor, ay sinasabi ko na nga ba eh. Kristiyano yun. So, doon natin nakikita, ano nga bang pagkakaiba talaga ng tunay na Kristiyano at hindi. Kanino ka ba nagpapaalipin? Yung masama mong nasa loob mo. Yung pagkainggit mo. Actually, ang church na dapat ang bigyan mo ng favor eh. Tama? Hindi mo naman madadala yung property mo pag namatay ka eh. At ito pang masakit, may nakasampay. Dahil nakakabit sa pader nila na inaangkin nila, pero pader ng church yun, pinutol. May nakasampay ah. So, nakita natin kung paano kumilos ang kaaway. Kaya, beware doon. Minsan, alipin na. Kaya, ang nangyari, sabi natin kanina, hindi mo napapansin, kinakain ka na ng sistema. Cancer na yan. Yun. Malala na pala sila. Hindi lang stage 4, baka 10 na eh. Diba? Malala na. Because of their, yung inggit, yung pride, na kung saan ayaw ng Panginoon. Kaya ingat-ingat po tayo. Sabi nga dyan sa John 8:34, Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Sin is not treated as a series of bad mistakes, but as an oppressive, living, cosmic tyrant that controls human desire, habit, and destiny. Yung po yung pinakamalaking bandage sa buhay ng tao. Doon ka nakakulong. Makasalanan tayo, yes.
Pero wag na tayo magpaalipin sa kasalanan kasi pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Tinubos na tayo ng kanyang dugo, ng paghihirap niya sa Kristo, sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa atin. Babalikan na naman, wala nang ibang ihahandog pa. Isang beses lang namatay ang Panginoon para sa tao. Kailan nagpapaalipin ang kasalanan, kailanman ang nagpapalipid sa kasalanan ay patuloy nakakulong dito, sapagkat kung ano ang nasa ng laman ay siyang nasusunod maging sa kanyang puso at sa kaisipan. Parang namali ako. Ayun. Hindi ko pala nakita. Okay. The legal illusion. The Bible presents a paradox. Humans believe that they are free when they follow their own desire, but they are actually obeying a spiritual slave master that leads to spiritual death. Yung illusion ito. So sabi nga sa Romans chapter 6 verse 16, don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slave, you are slave of the one you obey, whether you are slave to sin which leads to death, or to obedience which leads to righteousness. Ang isang di malayang pamamahala ay namumuno sa pamamagitan ng kanyang sariling panuntunan, walang kalayaan ng mamamayan nito na pumili o mamuhay ng malaya. May mga bansa pa din ngayon na kung saan ay di malayang tao kundi kailangan nilang sumunod sa batas na umiiral sa kanila. Like, North Korea, di ba? So, meron silang pinapairal na kailangan sila lang ang masunod. So, mga communist country. So, alipin nila yung kanilang mga mamamayan. Gayon pa man sa isang tao, kapag sinunod mo ang kagustuhan ng iyong laman at ito'y magbunga ng kasalanan, nagiging alipin ka na nito at namumuhay ka na sa kasalanan na hahantong sa kamatayan. Kaya po tayo, lagi nating paalalahanan maging ang ating sarili. At napakalaking bagay po na lagi tayong nakaangkla sa salita ng Panginoon. Number 2, cosmic redemption, the ransom market. The central mechanism of biblical salvation is framed entirely in the language of the ancient slave market. Yung ransom, yung third party dyan, babayaran, di ba? Nabasa natin kanina sa Exodus, binabayaran yung tao, kinukuha niya para maging kanya na yon, alipin niya na yon. So, siya na ang may nagmamay-ari doon. At kahit anong gawin ng taong yon, nandun na lang siya, alipin na siya. Pero sabi nga sa Mark, Hindi ko na. So, the ransom. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Alalahanin natin lagi yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Sa tuwing tayo magkakasala, paalala natin sa ating sarili, namatay ka, Panginoon, para sa akin. Tulungan mo ako na makalaya ako rito. Amen. At huwag akong maalipin ito. Amen. Nung time po na na-scam ako, alipin ako ng takot. Pero sabi ko sa Panginoon, alisin mo ako dito, Panginoon. Alisin mo ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko gusto to. May death threat pa. Okay. Sabi ko, Panginoon, sa kakapanalangin ko sa Panginoon, binigyan niya ako ng tapang. And He gave me Psalms 31. Nung binabasa ko lagi araw-araw yon, nagkaroon ako ng kampante sa buhay ko. Peace of mind. Sabi ko lang sa Panginoon, may death threat ako eh. Kung mamamatay man ako, Panginoon, sa mga kamay mo, huwag mo ako ibigay sa mga taong ito. Mas gusto kong mamamatay sa iyo. Nawala po yung takot ko, nawala yung hinaharap ko ng buong tapang ang problema kung saan ay bigla na lang lumapo. Talagang ganun eh. Kristiyano ka man o hindi, dadaan ka sa ganyan. At lalo na kapag Kristiyano ka, hindi po tayo nalilingi doon. Bakit po? We are testing. Habang tayo po nandito sa mundong ito, idadarang po tayo sa apoy upang ma-purify po tayo.
At yung apoy na yon, yun po yung ating mga pagsubok sa buhay. Huwag na po tayo magtaka. Pero lagi po nating alalahanin, may Diyos tayo na mas malaki kaysa problema natin. Purchased by blood. The New Testament teaches that humanity could not afford its own bail. Wala yan. Hindi kagaya ng na pwede mo, yung mga nasa nakabilanggo, di ba? May piyansa yan. Pero ito wala. Wala ng kapiyansa-piyansa yan kapag kayan ay napasok ka dyan, nabilanggo ka na dyan sa kasalanan na yan, kundi kamatayan. But Christ's death was the payment that legally bought believers out of the marketplace of sin and death, transferring ownership to Himself. Inari niya tayo. Tayo ay nasa Panginoon na. Kung tatanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin. Number 3, the paradox of freedom, slaves of Christ. The ultimate spiritual destination of a believer is not lowliness, but a radical shift and alliance. Pinangapin niyo po ba? Sige, isi-send ko na lang po sa GC. Ma-open niyo po ba? May WPS kang sige. Send ko po mamaya. The paradox of freedom, slaves of Christ. Picture. Purchased by blood. Mali na bumalik ako. Ayan. Transferred slave. So Apostle Paul explained that salvation means being set free from sin only to become slaves to righteousness. Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 18, you have been set free from sin and become slaves to righteousness. Set free na tayo. Pero hindi yun susi para gumawa pa tayo ng gumawa ng kasalanan. We are free, pero bakit kailangan pambalikan ng mga tao? Ano nga ba ang solusyon ng lahat ng ito? Sabi ng Panginoon, di ba? Doon sa kanyang pinagaling, huwag ka nang babalik muli. Huwag ka nang magkasala. Ang pinagaling ng Panginoon doon sa lalaking yon, hindi yung kanyang sakit, kundi yung kanyang kasalanan. The dolor's identity. Ito ay yung aliping lingkod na kung saan si Paul, si Peter, si James, ang ginamit nila doon sa kanilang sulat, the bond servant of Christ. Lingkod na alipin. Tayo din ay lingkod na alipin ng Panginoon. Kaya si Paul, si Peter, si James, ginamit ito. Pero hindi ibig sabihin ito, alipin sila katulad pa rin nung dati. Hindi. Alipin sila ng Panginoon. Alipin. Na kung saan ito yung master mo. Ibig sabihin nun. Si Jesus Christ. Perfect freedom. So, in the biblical framework, serving God is the only way to experience true human flourishing. Serving yourself leads to decay. Serving the Creator is where absolute freedom is found. Yun ang ating, nabigay sa atin ng Panginoon, yung kalayaan. Total freedom. Kalayaan natin, nabinigay sa atin. Pinalaya na tayo sa kasalanan. Pilanaya na tayo. Huwag na nating balikan pa na magkasala pa tayo. Huwag na natin balikan pa yung mga dati nating ginagawa. Kung tayo noon na nakikipag-away, nakikipag-inuman, nakikipagsugalan, nakikipag-chismisan sa kanto, kung ano man yung mga bagay-bagay na ginagawa natin before, huwag nang balikan yun. Tayo may bago ng pagkatao sa buhay natin, ituloy na natin yan. Hanggang sa makarating tayo sa finish line at makaharap natin ang anak ng tao ng harapan. Nananabig pa tayo na makita ang Panginoon natin ng harapan? Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Number 4, covenant love, the Hebrew servant metaphor. Ito yung sinasabi kanina sa Exodus chapter 21, verse 5 to 6, na kung saan i-declare ng yung kanyang servant ng master ay napamahal na rin sa kanya. So, inaring niya na itong sa kanya, yung alipin niya na yun. Ayaw na nung alipin kasi umalis sa kanya, inari na siya nung kanyang amo.
So, ownership na siya ng amo niya. With love. Yun yung sinasabi doon. Andito pala to. Exodus 21. The principle, a condition not just action in biblical theology, sin is a condition for the heart before it ever manifests as an outward action. People sin because they are spiritually captive to a sinful nature inherited from the fall of man. Tunay nga na meron tayong kasalanan. Sa simula't sinimula pa, nagkasala ang tao. Ang unang tao ay na-inherit natin ito at tayo ay merong kasalanan. Even the baby, even maliit pa yan, sabi nga nila, walang kasalanan yan. Walang nagturo sa batang yan na magdamot, tama? Pero pag hiningan mo yan, di kanyang bibigyan. Ayaw niya magbigay. Bisa nananapak pa. Tinuruan mo ba yan? Hindi, kasi likas na sa tao yan. Doon po natin mapapatunayan na inherit talaga. Namana po natin ang kasalanan. Kaya po talagang kailangan po natin ang Panginoon. Apostle Paul described in Romans 7 na kung saan we are no longer under the law. So nakalaya na tayo. Hindi na tayo under dun sa kautusan. Tayo ay pinalaya na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Spiritual blindness. Ayun. This state of bondage act like a veil over human perception. The Bible describes unredeemed humanity as being spiritual blind, deaf, and dead in trespasses, completely unable to resuscitate themselves or break their own chains. Noong unang panahon, ang mga babae naka-veil. May takip yan. May mga takip yan. So, yun ang, kumbaga, ay, sila ay, yun yung katunayan na talagang hindi sila pwedeng tingnan, hindi sila pwedeng ilantad ang kanilang mukha. So, naka-veil yan. Pero nga tayo ay pinalaya na. Hindi na tayo doon, hindi na tayo ganun sa ganung kalagayan. Hindi, pero ang mga tao kasi, yung spiritual blindness na ito, na sinasabi dito, ay meron pa din tabing ang kanilang mga mukha. Meron pa din, sa panahon natin ngayon, yung mga pinanggalingan natin, hindi ba? Talagang meron pa rin silang, takip sa kanilang mukha dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Nananatili sila sa pagkaalipin ng tradisyonal na pananampalataya, nananatili sila sa pagkaalipin na ito yung pinaniniwalaan namin, dito na kami namatay, dito na kami pinanganak, dito na rin kami mamamatay. Ayan, may kamatayan talaga dyan. Alipin na sila ng kanilang paniniwala. Alipin na sila ng paniniwala nila dahil ayaw nila magbasa ng Bible. Paano mo malalaman ang totoo? Ito pala yung sinasabi ng Panginoon. Pero ang sabi sa kanila, hindi pwedeng basahin ang Bible. Ito lang ang kailangan dito. Ito lang ang babasahin. Bakit po? Ako mismo sa sarili ko na-experience ko po yun. Purihin ang Panginoon dahil nakapulot po ako ng Bible that allowed by God. Nabinasa ko po yun habang hindi pa ako Kristiyano. At namulat na po ako ron. At salamat sa Panginoon. Natakot po ako doon sa mga nabasa ko. At dahil sa pagkatakot kong yun, hinanap ko ang Panginoon. Bakit po? Yun ang katotohanan eh. Even di ko alam kung ano to. Ano itong sinasabi dito? Pero, yung puso ko, dinidikta na ito yung salita ng Panginoon. Ganun po dapat tayo. Na kung saan, alisin na dapat. Dahil inalis na sa atin yan. Dapat makawala na ang tao dun sa tabing sa kanyang mukha upang magkaroon ng tunay na kalayaan siya sa mundong ito, sa buhay bilang kasama si Kristo. Pag na kay Kristo tayo, wala nang tabing-tabing na yan. Amen. Malaya na tayo. Meron tayong kapayapaan sa buhay natin. Wala nang pamahiin pa. Pamahiin. Tinatakot mo lang yung sarili mo eh. Amen.
Kaya nga dun sa mga patay talaga, sinabi ko, ang dami nilang kung ano nung pinagagagawa eh. Alam niyo, pinagtatakot niyo yung sarili niyo, pati yung patay, dinadamay niyo, patay na yan. Pati pagkain, ay umini talaga ang ulo ko. Ang ayaw na ayaw ko sa lahat, yung pinag-aanuhan yung pagkain. Ayaw ko ng ganun kasi ang dami hindi ko makain eh. Tapos yan, pagkain na galing sa patay, ayaw nyo kainin. Ayaw nyo ipamigay dahil galing sa patay. Eh anong gagawin nyo? Itatapon? Ang dami dyan sa kalsada, pamigay nyo na lang, oh. Pinagtatakot nyo sarili nyo kasi hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Nagsilayas, nawala bigla yung kaharap ko. Sabi ko sa kanila, kung alam nyo na kay Kristo kayo, wala kayo dapat ikatakot. So, nandun yung kapayapaan sa buhay natin. The last summary. The Bible emphasizes the absolute totality of human bondage to sin, not to cause despair, but to establish the absolute necessity of a Savior. Yung pangangailangan natin sa ating Panginoon, na hindi natin kaya, amunin natin. Humble yourself to God. Hindi natin kaya na tayo lang mag-isa. Lord, baguhin mo ako. Lord, hindi ko kaya to. Tulungan mo ako. Hindi ko kaya mag-share. Nahihiya ako. Hindi ko kaya magpatotoo. Nahihiya ako. Hindi ko kaya magsalita. Lahat yan, ibibigay ng Panginoon. If humanity were only sick or struggling, they would simply need a teacher or moral guide because the humanity is dead and enslaved. They require a rescuer. Kailangan yun. At yun ay ang ating Panginoon. Slavery to sin. Ito yung ibig sabihin yan. It's a theological metaphor used to describe humanity's nature, spiritual captivity to evil desires, and the ultimate liberation found only through Jesus Christ. Huwag tayo magpaalipin sa kasalanan. Kahit sabihin na tayo ay makasalanan tayo. Totoo. Pero we are no longer bondage by sin. We are free. Because God, Jesus Christ, cleans us by His blood. Kahit hindi tubig, kundi by His blood. Sabihin sa'yo nung, dating makasalanan to, ngayon nagsishare ka ng gospel? Yes. Yes. Pero hindi yung kasalanan ko, kundi yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya po pa, meron ako sa isang Bible study, backslider daw siya. Lahat ng pamilya niya, lahat sila nag-backslide. Kasi daw yung pastor, yung kanyang mga kasama, meron daw silang mga hindi magandang nakita doon sa church nila. At yun daw yung nakapag-ano sa kanila, para wag na. So ngayon daw, lahat silang buong pamilya, wala silang wala silang sinisimbahan, wala daw silang church, gano'n. Sabi ko, dinamay mo pa talaga yung anak mo, no? Mga pamilya mo, no? Pinagmalaki pa niya. Backslider sila. Lahat ng pamilya niya. At namumuhay sila worldly. Nagsasalita na siya ng yung mga tugtugan nila, yung kanyang pamumuhay. Pinagmalaki mo pa. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, na dinamay mo pa yung mga anak mo doon sa ginawa mo yan. Na kailangan po talaga natin na tayo ay yung kalayaan ay binigay sa atin ng Panginoon. Gamitin natin ito. Huwag natin tingnan yung kamalian ng kapwa natin. Na ito ay makasalanan naman yan, pero ngayon nagsishare sa akin yan. Hindi, huwag. Alam niyo po ba ako, ang experience ko? Pulpito. Sa pulpito mismo, binubuli ako. Pero hindi eh. Alam ko na taong to, pag tumayo dyan, dala-dala niya yung salita ng Panginoon. Yun na lang yung tinitingnan ko. Kasi ginagamit din ng Panginoon to eh. So, ang tinitingnan ko, yung mensaheng dala niya, hindi siya. Hindi siya. Yung mensaheng dala niya. At paulit-ulit mo man akong i-bully, paulit-ulit mo man ako kung anong sabihin mo sa akin, wala akong pakialam. Hindi naman ikaw ang master ko eh. Ganun na yung katwiran ko. Kasi kung hindi, lagi-lagi akong sasaktan eh.
Hindi pwede yun. Sabi ko, Lord, wag mo akong gawing ganito. Bakit? Alipin na rin tayo ng damdamin natin. Akala ba natin hindi? Yung sama ng loob. Yung sama mo ng loob na nung unang panahon pa, hindi ka makamove on, alipin ka pa rin nito. Yung mga nakaraan mo na hindi ka pa rin makamove on, alipin ka nito. Tandaan po natin yan, ha? Hindi lang sa ano natin, hindi lang sa mga bagay-bagay, sa sitwasyon din natin. Sabi nga kanina, self, even ourselves. Tingnan natin, baka kasi alipin na tayo ng ating sarili. Suriin po natin lagi araw-araw ang ating sarili upang makalakad po tayo at makarating tayo sa finish line. Kasabikan po natin yung finish line na yon kasi may corona po tayo doon. At makakaharap natin na mukhaan ang ating Panginoong Jesus. At ang ating Panginoong Diyos na nagpakasakit sa krus, iniligtas tayo at ililigtas tayong muli pagdating niya rito. Amen. Yes, Lord. Purihin ang Panginoon po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo nga'y pinalaya na sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Huwag na natin balikan na tayo muling maging alipin ng mga ito. Maliit man o malaking bagay ito sa buhay natin, gayon din ay nagpapaalipin ka pa rin. Kung magkagayon, wala nang isa pang ihandog sa kasalanan mo at muling magpapalaya sa iyo. Sapagkat minsan lamang ang Panginoong Jesus, inihandog ang kanyang buhay. Pagsikapan natin na huwag tayong maging alipin ng kahit sino man, anuman, at sitwasyon sa mundong ito. Katulad ng mga apostol, sila mas pinili na maging alipin ng magandang balita ng kapahayagan, ng katotohanan at kaligtasan. Doon po tayo magpaalipin sa magandang balita ng kaligtasan at ipahayag po natin ito sa mga taong ayaw kumilala sa Panginoon. Purihin ang Panginoon! Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, yung pong ano natin ay salamat po sa Panginoon. It is freedom that Christ set us free. So, Christ give us freedom. To God be the glory po. Ayun. Praise the Lord po. At bago po tayo magtapos, ayaw mong bumalik. Kahit po umuulan na ngayon, ay gusto ko po kayong handugan ng isang awit. Amen. Hindi naman po ako magpapaulan. Magpapahinto ng ulan. Sabayan niyo po ako po. Sabayan niyo po ako. Kasi po ako'y hinihika. Pero purihin po naman natin ang Panginoon kasi Hindi ka nag-iisa. alam niyo po ba, Huwag sabayan ng ika. Hindi ka nag-iisa. na kung saan ay gusto ko pong papurihan ang Panginoon sa sa pamagitan ng awit. So may mga iba't iba pong paraan na tayo. Bukod sa ating pagsisilbi sa Panginoon, may mga time na gusto rin po natin siyang tama ba ito? Papurihan sa iba't ibang pamamaraan. Sige po, sumabay po kayo ha. Kahit hindi ka, sasabihin. Kasi medyo tayo hinihingal. Pero purihin ang Panginoon. Meron po ba dyan? Ayan. Yun. Herbal. Song. Song. Awit po tayo lahat. Hindi lamang po ako. Ito ay para sa ating Panginoon. At para sa atin. Kasi kapag tayo medyo nalilingat, hindi dahil sa Kristiyano na tayo, hindi po tayo nangihina. May mga time po na nangihina pa rin tayo. Kung bigo ka man aking kaibigan, ako ng buhay mo
sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutang nadaramay may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Kaginawan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa kanya mo lang ilagak ang gusto mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Kanya mo lang ito matatagpuan. Hallelujah. Yes. Amen. Kung bigo ka man aking kaibigan, takbo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutang nadaramay may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Kaginawan ay iyong matatamo. Dahil kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kaya ang mabigat, kaya ng lunasan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Hallelujah. Yes, Lord. Alam mo yan, Lord. Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, for this hour. We thank you, Lord, because you are a God who your words penetrate our hearts, deep in our hearts and mind, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na pinaranas mo muli sa amin, sa araw-araw ng aming buhay, ang aming pag-ibig, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kahit ano, Panginoon, ang aming maranasan, Panginoon. Yes, Lord. Even in the deepest darkness of our life, Lord, nandyan ka para sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyo lang, ikaw lang ang aming lalapitan, Panginoon. Whatever, Lord, yung kinakaharap namin sa araw-araw, ang bawat isa, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, nare-represent ng bawat naririto, Panginoon. Ang bawat inagpis namin, Panginoon. Ang bawat problema, ang bawat patak ng aming mga luha, Panginoon. Alam mo ito, Panginoon. Ang bawat sakit ng aming kalamnan, ang bawat sakit ng aming puso, ng aming mga kasakitan, Panginoon, yes, O God. Alam mo po ito, Panginoon, that you are our victorious God. Hallelujah. You conquer everything, O God, even the death, Lord, yes, O God. Kaya, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, amin pong isinusuko ang aming buhay, ang aming sarili, ang aming mga kaanak at mahal sa buhay, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, na pangunahan mo nga po ang bansang ito, Panginoon. At gamitin niyo po ang bawat isa na naririto sa iyong harapan, Panginoon. Maging channel of blessing, Panginoon. Huwag itigom ang mga bibig, Panginoon, na bawat salita mo, Panginoon, na itinuturo sa amin araw-araw, Panginoon, maipahayag ito sa mga taong ito, Panginoon, yes, O God. Lord, tulungan niyo po kami na makarating kami sa finish line. Yes, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami man ay yung maging aliping lingkod, Panginoon, na sa paglakad namin sa mundong ito, kahit na kami madapa, kahit na kami masugatan, masaktan, nandyan ka para kami iahon. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw po ang Diyos na patuloy na kumakandong sa amin. Amen. Salamat po ng maraming, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa panahon na ito, sa oras na ito, sa magbibigay mo sa amin ng pagkakataon to worship you, Lord. To worship you, God. Panginoon, kulang pa to, Panginoon. Pero sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon, inihahandog namin ang bawat minuto ng aming buhay, bawat segundo, ang aming sarili ay inihahandog namin ito sa iyo, Panginoon. Patuloy ka naming papupurihan, Panginoon. Patuloy mo kaming i-guide, Lord. Hallelujah. And use us, Lord, every one of us. Use us in your vineyards. Strengthen our faith, Lord. Give us courage and boldness to proclaim the words of yours, Lord, to every people, Panginoon, na kung saan ay kinaawaan mo ito nga. Ngayon din ang maramdaman namin sa mga taong ito. Magpatuloy kami whatever circumstances we had right now, Lord. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw ang aming Diyos ng kabutihan, ng Diyos ng kataas-taasan, Diyos na may lalang ng langit at lupa, Diyos magpakailanman. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa iyong karangalan, sa iyong kabutihan, O Diyos, ng makapangyarihan sa lahat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pastor, ang lahat ng aming mga kapatiran. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, Panginoon, na nire-represent namin, Panginoon. Hallelujah. Maging ang mga kapatiran namin na wala rito, ay patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, yes, O God, ng karunungan na saan man sila naroon, ay magamit mo po sila. Maraming pong salamat, O Diyos. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng bawat araw namin dito sa mundong ito, Panginoon. Even na nananghihina kami, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan sapagkat ikaw po ang Panginoon na nangako sa amin that we soar like an eagle at bibigyan mo kami, ipanunumbalik mo po, Panginoon, ang lakas namin na katulad ng kabataan. Kaya, Lord, patuloy ka namin pinapupurihan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po muli sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin ang lahat ng ito in the mighty name and precious name of your Son and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.